Nagsimula ang movie sa isang takot na batang lalaki na tumatakbo sa gitna ng ulan at nagtago siya sa loob ng imburnal. At pagkatapos ay sinilip at kinuha siya ng isang diablong matandang babae. At makaraan ng ilang taon sa isang nayon ay dinaanan si Yogo ng kanyang team upang lumaban sa isang palaro. Pagkaalis nila Yogo ay inutusan ni Sir T ang anak niyang babae na si Woolen na dalhin ang naiwan na tumbler ng kanyang pinsan. Ayaw ni Woolen dahil nag-a-apply siya ng scholarship online. Ngunit nang sabihin ni Sir T na dadagdagan ko ang baon mo bukas ay agad na din siyang pumayag. Pagkabigay ni Woolen ng tumbler ay sinabi niya kay Yogo na, sasabay na lang ako mamaya sa inyo pag-uwi dahil kulang na ang pamasahe ko. Samantala nang bumagsak si Dewo dahil sa pagsulyap niya kay Woolen, kaya't si Yogo ang ipinalit sa kanya upang lumaban. At natalo ang team nila Yogo dahil hindi niya ipinasa ang bola kay Anas. Kaya't nang dahil dito ay sinisi siya ni Anas at nag-away-away na silang lahat. Pagkatapos ng kanilang mga away at laro ay tumunog na ang Maghrib call para sa oras ng pagdarasal ng buong nayon. Kaya't inimbita sila ni Mr. Drajat upang magdasal na sa moske. Ngunit umuwi pa din sila Yogo at isinigaw ni Andrew kay Mr. Drajat na magdadasal na lang po kami sa bahay. Samantala ay nakita ng nagbinata ng si Adi sa unang wakto Maghrib na nagkulay pula na naman ang kalangitan. At sa sasakyan ay sinabi ng team nila Yogo na pipilayin ko si Anas at sana maparalisa na siya habang buhay. At pinagbawalan naman ng driver si Woolen nang sabihin niya na nanood lang ako sa pagkatalo niya at sana mamatay na talaga si Yogo. Pagkatapos ay bigla silang may nasagasaan na isang lalaking duguan. At dahil sa sobrang takot, kaya't tinagpan nila ng mga dahon ng saging ang katawan ng lalaki. Samantala ay tinawag si Woolen ng bangkay ng lalaking nasagasaan nila kanina. At paglingon ni Yogo ay nakita niya na biglang nawala na lang si Woolen sa harapan ng sasakyan. Samantala ay makikitang tila nawawala sa sarili si Woolen habang sinusundan niya ang nasagasaan nilang lalaki. At pagkatapos ay bigla siyang sinaniban ng matandang diablo. At sa gitna ng kagubatan ay naghiwa-hiwalay sila Yogo at Andrew upang mahanap nila si Woolen. At habang naghahanap ay nakita ni Andrew ang demonyong matanda. Samantala ay nakita na ni Yogo na umiiyak si Woolen habang nakaupo. At paglingon sa likod ay nakita niya na inambaan siya ng bato ni Woolen. Ngunit biglang nawala ng malay si Woolen nang makita sila ng driver. At pagkatapos ay nagdatingan na ang mga pulis, habang naghahanap naman ang mga magulang ng kanilang mga nawawalang mga anak na katim ni Yogo. Samantala sa bahay ay nag-aalala si Surti, dahil tila nawawala pa din sa sarili si Woolen. At pagkadating ni Adi sa pinangyarihan, ay nalaman niya sa mga taga-nayon na may nawawalang mga bata sa gitna ng kagubatan. At alam ni Adi na kagagawan ito ng demonyong Black Mother. At nakilala niya na si Judas ang lalaking nasagasaan kanina, at ito ang lalaking pinatay ng Jin sa imburnal sa simula ng movie. Kaya't tinawagan niya si Ayo at sinabi niya ang nangyari. Nag-alala si Ayo sa kanya at sinabing tigilan mo na ang paghahanap sa Jin. Ngunit hindi naman siya pinansin ni Adi. Kinabukasan habang naglalaro sila Adi. At nang magising ay agad siyang uminom sa kusina. At paglabas ay nakita niya si Woolen na may pinapatay na isang pusa. At pagkatapos ay bigla siyang sinugod nito habang may hawak na isang kutsilyo. At pagtingin niya sa kwarto ay nakita niyang natutulog si Woolen. Kinabukasan ng dahil sa takot ni Yogo kay Woolen ay napaihi siya sa salawal. Samantala sa gubat ay sinabi ni Omen kila Hansip at Joko na may kinalaman ang pagkawala nila Andrew sa demonyong nandudukot ng mga bata, gaya ng sinabi ng kanyang tatay nung security guard pa ito sa nayon. At laking takot nila nang makakita sila ng mga patay na mga pusa sa gitna ng kagubatan. Samantala ay sinita at hinanap ni Anas kay Yogo si Andrew, at pagkatapos ay biglang sumagot si Woolen at sinabi na, mamaya bago dumilim ay susunduin na kayo ni Andrew. At sa CR ay agad na pumasok si Dewo sa isang banyo nang marinig niya si Anas. At nakita ni Anas ang demonyong matanda sa salamin nang maghilamos siya. At nang bigla siyang atakihin ng kutsilyo ni Woolen ay lumabas si Dewo. At habang sinusundan ni Yogo si Woolen sa labas ay nilapitan siya nila Anas at Dewo upang sabihin ang nangyari. Nangyari din sa akin iyan, inatake din ako ng kutsilyo ni Woolen. At nang sundan nila ang mga nagtatakbuhang mga tao, ay nakita nila ang nakakadiring binalatan at pinatay na pusa. At naalala ni Yogo nang makita niya si Woolen na may pinapatay na isang pusa dati. Kaya agad siyang umuwi upang tingnan si Woolen sa kanilang bahay.
Pagkatapos ay inutusan siya ni Surti na mag-deliver sa kabilang barangay. At habang papaalis ay nakita niya na nagkakagulo na ang mga tao upang itago sa bahay ang kanilang mga anak bago dumilim. Samantala ay sinabi ni Anas sa cellphone kay Ton nang atakihin siya ng kutsilyo ni Wulan. Hindi ba't narinig mo na sinabi niya na susunduin daw tayo ni Enro bago dumilim? Hayaan mo lang dumating si Enro, hindi naman ako natatakot sa kanya. At pagkababa ng cellphone. At pagkatapos ay nawala na siya at hinanap siya ng kanyang ama. Samantala nang dahil sa takot dahil dumidilim na ay tinawagan ni Anas si Dewo. Ngunit hindi naman makasagot si Dewo dahil nagdarasal ito. At laking takot ni Anas nang makita niya sa pinto si Enro at ang mga nawawalang mga kasama nito. At nang sagutin ni Dewo ang cellphone, ay narinig niya na takot si Anas habang nagsisisigaw at sinasabi ang pangalan nila Enro. Kaya't nagmadali siyang pumunta sa bahay nila Anas, at sa daan nang makita siya ni Yogo ay sinabi niya na inaatake nila Enro si Anas. At pagkadating nila sa lugar nila Anas, Muklis! at agad silang pinasakay ni Adi upang makaligtas sila mula sa pag-atake nila Enro. Pagkatapos ay binalikan nila Enro ang nagmamakaawang si Anas at ang mga naghihingalong mga katim nito. At ilang sandali ay dumating si Wulan at makikitang lumabas at lumutang sa kanyang likuran ng matandang demonyo. Samantala ay sinabi ni Adi kila Yogo na ang Umo Sibyan na umaagaw ng kaluluwa ng mga bata ang may kagagawa ng nangyari kila Wulan at Enro. At ito din ang sumanib sa kaibigan kong si Saman matapos niyang sabihin na mamatay na ang aming teacher. At pati ako ay muntik na ding maging host nito, at buti na lang dahil nailigtas ako ni Ayo at ng kanyang tito Karta. Kinabukasan ay nakita ng isang taga-nayon ng mga dogo ang bangkay nila Anas at ng mga katim nito. Pagkatapos ay sinabi sa cellphone ni Surti kay Yogo na patay na sila Anas. Kaya't napaiyak silang dalawa ni Dewo dahil sa kanilang nalaman. At nang malaman ni Adi ay sinabi niya sa dalawa na, pupunta ako sa libing at kailangan yung ilagay ang mga anting-anting na ito sa mga pinto sa bahay ni Wulan. At susunod ako sa inyo upang palayasin ang jin sa kanyang katawan. At sa libing ay sinubaybayan ni Adi sa di kalayuan si Wulan. At laking takot niya nang biglang lumitaw ito sa kanyang tabi. Sinabi niya na papatayin kita, tingnan natin, dahil kung di mo ako mapapatay ay ang mga bata ang papatayin ko at kakainin ko ang kanilang mga kaluluwa. At bigla na itong napunta ulit sa tabi ng security guard. Samantala ay inilagay na nila Yogo at Dewo ang mga anting-anting sa mga pinto at bintana sa bahay ng kanyang tita Surti. At pagka-uwi ni Surti ay napaiyak at inakap sila nito. At napasigaw ng malakas si Wulan nang makita niya ang mga anting-anting na nakasabit sa pinto. At pagkadating ni Adi ay agad niyang dinasalan si Wulan upang mapaalis niya ang matandang demonyo sa katawan nito. Ngunit pinigilan siya nila Aman dahil sinabi pala ni Wulan kay Aman na si Adi ang dumudukot sa mga bata. Pagkatapos ay sinabi ni Adi sa kanila na mali kayo ng pagkakaintindi dahil sinasaniban si Wulan ng Umo Sibyan. Ngunit hindi naman siya pinaniwalaan ng tatlo. At makikitang agad nang tumakas sila Yogo. Samantala sa labas ay galit na galit ang mga taga-nayon kay Adi. At sa loob ay laking gulat ni Aman dahil inamin ni Adi sa kanya na ang tatay mo ang tumulong sa akin nang saniban ako ng jin noon. Samantala sa moske ay tinawag ni Wulan ang lahat ng mga bata sa nayon. At makikitang tila sinaniban na nagpunta na sementeryo sila Yogo at Dewo pati na ang lahat ng mga bata. At nagkagulo na ang mga magulang dahil nagkawalaan na ang kanilang mga anak. Pagkatapos ay pinasok at inatake na nila Enro sila Aman. At pinakawalan na niya si Adi, at agad nang pumunta si Adi sa sementeryo upang iligtas ang mga bata. At nang papatayin na ng matandang demonyo ang mga bata, ay sinabi ni Adi na kaluluwa ko na lang ang kunin mo, at palayain mo si Wulan at ang mga bata dahil wala silang kasalanan. At nang saniban siya ng Umo Sibyan ay sinabayan niya ng dasal at sinabi na, ang Diyos ang pinakadakila. At dahil dito ay unti-unti nang nawala ang sanib ng lahat ng mga bata. Pagkatapos ay lumundag na sa tubig si Adi upang matapos na din ang mga pagsanib ng Umo Sibyan. At makikitang nag-akapan na sila Wulan at Yogo pagkatapos nilang maging normal.
Kinabukasan habang naghahagis sila ng mga bulaklak ay sinabi ni Adi sa sulat niya kay Ayo, na salamat sa pagiging mabuti mong kaibigan, at ginawa ko ito upang matapos na ang lagim ng umasibyan sa ating nayon. At sa wakas ay malaya na ako sa takot na gumugulo sa akin.